Sa Mayo 14, isang Amerikanong pangulo ang lalapag sa Beijing sa unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada. Ang mga watawat ay magiging malinis. Ang pulang karpet ay susukatin ng tumpak. Ang mga detalye ng seguridad mula sa parehong gobyerno ay gugugol ng ilang linggo sa pag-uusap tungkol sa eksaktong paglalagay ng bawat sasakyan, bawat podium, bawat anggulo ng kamera. At sa Great Hall of the People, dalawang lalaking magkasamang namamahala sa buhay ng halos 2 bilyong tao at namumuno sa mga ekonomiya na bumubuo sa halos 40% ng pandaigdigang output ay uupo ng magkaharap at susubukang pamahalaan ang isang bagay na hindi nila lubos na kontrolado. Ang pinakamahalagang tunggalian sa mundo. At para sa iba pang bahagi ng planeta na nanonood mula sa malayo, ang tanong ay hindi kung ano ang kanilang sasang-ayunan. Ang tanong ay kung mahalaga pa ba ang kasunduan. Upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa Beijing noong Mayo 14, kailangan mong maunawaan kung paano nakarating ang dalawang bansa sa silid na ito. Dahil ang daan mula sa huling pagbisita ng Pangulo ng Amerika hanggang sa isang ito ay hindi lamang isang kwento ng diplomatikong distansya. Ito ay isang kwento ng sistematikong pagsira. Isang digmaang pangkalakalan na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar sa parehong ekonomiya. Isang pandemya na sinisisi ng bawat panig sa isa't isa sa mga paraang nag-iwan ng mga pilat sa opinyon ng publiko na hindi pa rin gumagaling. Isang spy balloon ng China na lumipad sa himpapawid ng Amerika at binaril pababa sa Atlantiko na naging pinakakitang simbolo ng isang relasyon na nawalan ng mga pangunahing pamantayan sa pagpapatakbo. Isang halos krisis sa Taiwan na nagdala sa parehong militar sa antas ng alerto na hindi pa nakikita simula noong dekada, 1,900 at 70. At pagkatapos, ilang linggo bago ang orihinal na plano ng summit, isang digmaan laban sa Iran na kumukuha ng atensyon ng Amerika sa estratehikong aspeto. Naubos ang inventaryo ng missile, nagtulak ng langis sa $120 kada bariles at pinilit na ipagpaliban ang pagbisita habang sinusubukan ng Washington na pamahalaan ang isang tunggalian na hindi nito lubos na inaasahan. Ang pagpapaliban na iyon ay mas mahalaga kaysa sa ipinahihiwatig ng headline. Hindi ito isang burokratikong pagkaantala. Ito ay isang senyales. Ang China, sa mga linggo mula nang magsimula ang digmaan, ay nanawagan para sa pagtatapos ng mga labanan, habang binanggit ng mga analyst na ang tunggalian ay maaaring makinabang sa Beijing sa pamamagitan ng pag-urong sa mga mapagkukunang militar ng US at pagbawas ng kapasidad ng Amerika sa Asya. Bawat linggo na nagpatuloy ang digmaan sa Iran ay isang linggo kung saan hindi kailangang magpaputok ang China ng kahit isang bala upang isulong ang estratehikong posisyon nito. Nanood ang Beijing, kinakalkulan ito, at nakarating ito sa summit table matapos gawin ang eksaktong ginagawa ng mga pinakasopistikadong geopolitical actor kapag ang pangunahing kalaban ay naliligaw. Pinalakas nito ang kamay nito nang hindi ito ipinapakita. Sa mga linggo bago ang summit, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng China na si Wang Yi ay nagsagawa ng 2 araw na pagbisita sa Hilagang Korea, ang kanyang unang paglalakbay sa Pyongyang. Sa loob ng mahigit 6 na taon, na binibigyang diin ang mga palitan sa mataas na antas at pagpapalawak ng praktikal na kooperasyon, na bumubuo ng bahagi ng mas malawak na pattern ng magkatulad na diplomatikong mga inisyatibo sa seguridad, ekonomiya, at diplomatikong larangan na idinisenyo upang mapanatili ang kakayahang umangkop habang pinapalakas ang posisyon
ng China sa negosasyon. Samantala, binisita ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na si Lavrov ang Beijing. Naiulat na tinatalakay ang kooperasyon sa enerhiya at ang kahandaan ng Moscow na punan ang kakulangan sa mapagkukunan na nilikha ng kawalang tatag sa gitnang silangan. At sa lahat ng ito, pinanatili ng China ang kapit nito sa mga supply chain ng rare earth na bigla at nakikita ng bawat ministeryo ng depensa sa kanlurang mundo dahil sa digmaan sa Iran. Ang mga rare earth sa mapa ng isip ng karamihan ay hindi isang paksa para sa geopolitical drama. Ang mga ito ay mga malabong elemento na may mga pangalan na parang nabibilang sa isang aklat aralin sa kimika: gallium, germanium, neodymium. Ang mga ito ay malambot at parang pilak at halos hindi nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang mga ito rin ang mga materyales na kung wala ay hindi maaring maitayo ang mga modernong semiconductor. Kung wala, ay hindi gagana ang mga sistema ng gabay sa mga precision munition. Kung wala, ay hindi maaring gumana ang mga electric motor sa mga sasakyang militar. At kontrolado ng China ang pagproseso ng nakararaming pandaigdigang supply. Ang mahigpit na paghawak ng Beijing sa mga export ng rare earth ay nagsiwalat ng lalim ng kahinaan ng industriya ng US sa isang globalisadong ekonomiya na isa sa mga pangunahing pananaw ni Xi simula nang ilunsad ni Trump ang kanyang kampanya ng mga punitive tariff at mga kontrol sa pag-export. Ang digmaan sa Iran ay simpleng binigyang diin ito sa pula. Ang bawat precision munition na pinaputok sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran ay sa isang diwa, isang punto ng datos sa estratehikong kalkulasyon ng China tungkol sa kung ano talaga ang nakasalalay sa kapangyarihang militar ng Amerika. Sa pulong sa Busan noong Oktubre 2025, sumang-ayon ang China na padaliin ang pag-access ng US sa mga kritikal na mineral at mga elementong bihirang lupa, habang sinuspinde ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng mga patakaran na magpapalawak sa mga paghihigpit sa mga kumpanyang Chino na nag-a-access sa mga advanced na teknolohiya. Mga hakbang na magpapagaan sa mga panandaliang tensyon. Ngunit nagpahiwatig din na ang mga hakbang sa pambansang seguridad ay naging maaring pag-usapan sa isang kontekstong pangkomersyo. Ang palitang iyon ay nagpakita ng arkitektura ng kung ano ang itinatayo ng Mayo 14. Hindi isang malaking kasunduan, hindi isang pagbabago ng relasyon. Isang bagay na mas tumpak at mas matibay dahil ito ay hindi itinayo sa mabuting kalooban, kundi sa mutual leverage. Alam ng magkabilang panig kung ano ang mayroon sila. Alam ng magkabilang panig kung ano ang kailangan ng isa't isa. Ang summit ay, sa kaibuturan nito, isang negosasyon sa pagitan ng dalawang kapangyarihan na gumugol ng mga taon sa pag-aaral ng mga kahinaan ng bawat isa. At ngayon, sa isang partikular na panahon, ay handang makipagpalitan ng access sa mga kahinaang iyon sa halip na pagsamantalahan ang mga ito. Ngunit narito ang halos walang sinuman ang nagbibigay pansin sa diplomatikong komentaryo tungkol sa summit na ito. Ang agenda na makikita ay ang dami ng kalakalan, mga rate ng taripa, mga pagbili sa agrikultura, mga balangkas ng pamumuhunan ay hindi ang agenda na magtatakda ng siglo. Ang nakikitang agenda ay ang negosasyon na komportabling pag-usapan ng magkabilang panig sa mga press conference. Ang hindi nakikitang agenda ang siyang magtatakda kung ang susunod na dekada ay magmumukhang isang pinamamahalaang kompetisyon o isang hindi pinamamahalaang sakuna. At ang hindi nakikitang agenda ay may isang bagay sa gitna na hindi formal na kikilalanin ng gobyerno na nasa mesa, ngunit humuhubog sa bawat iba pang pag-uusap sa silid.
Taiwan. Noong Disyembre 2025, 2 buwan pagkatapos ng pulong sa Busan, inanunsyo ni Trump ang isang makasaysayang pakete ng pagbebenta ng armas na nagkakahalaga ng 11.1 bilyong dolyar sa Taiwan na ikinabahala at ikinagalit ng Beijing. At ang usapin ng Taiwan ngayon ay nagsisilbing prioridad na bagay ng China para sa summit sa Mayo, kung saan inaasahang hihingin ng Beijing ang Washington para sa seryosong pagpipigil sa sarili sa mga benta ng armas sa hinaharap at tahasang pagtutol sa kalayaan ng Taiwan. Para kay Xi, hindi ito isang posisyon sa negosasyon. Ito ay isang eksistensyal na bagay kung saan ang buong lohika ng lehitimidad ng Partido Komunista ng China ay naayos na sa loob ng mga dekada. Ang Taiwan ay ang hindi natapos na gawain ng digmaang sibil ng China. Ito ang isang tanong sa teritoryo na hindi kayang makitang gumagawa ng mga konsesyon ng sinumang pinuno ng China. At ito ang isang tanong na hindi basta-basta maibibigay ng Estados Unidos sa mga kadahilan ng sabay na estratehiko, legal, komersyal, at malalim na politikal. Sa Beijing ang gusto nito. Hihikayatin ng Beijing ang Washington na paluwagin ang mga kontrol sa teknolohiya sa mga lugar tulad ng mga semiconductor at artificial intelligence. Alisin ang mga parusa laban sa mahigit 1,000 kumpanyang Chino at bawasan ang mga paghihigpit sa direktang pamumuhunan ng China sa Estados Unidos. Ito ang mga komersyal na kahilingan. Totoo ang mga ito at makabuluhan. Ngunit ang mga ito rin sa mas malalim na estratehikong lohika ng pulong na ito, ang perang ginagamit upang bumili ng iba pa. Ang bawat konsesyon na nakukuha ng Beijing sa mga semiconductor ay isang konsesyon na nagpapahina sa teknolohikal na bentahe ng Amerika na sumusuporta sa kredibilidad ng pagpigil ng US sa Taiwan Strait. Hindi lamang naghahanap ng access sa merkado ang China. Hinahanap nito sa pamamagitan ng mekanismo ng negosasyong pangkomersyo na unti-unting guluhin ang materyal na pundasyon ng mga estratehikong pangako ng Amerika na hindi nito direktang kayang harapin. At doon nagbago ang lahat sa pagsusuri ng summit na ito. Dahil ang pinakamahalagang president para maunawaan ang mangyayari sa Beijing noong Mayo 14 ay hindi ang anumang nakaraang summit ng US-China. Ito ang summit na unang naganap. Si Trump sa Beijing noong 2017. Tinanggap siya ng may pambihirang seremonya sa Forbidden City. Binigyan ng inilarawan bilang state plus treatment dahil sa bawat diplomatikong senyales na ang relasyon ay nasa bago at mas maayos na kalagayan. At pagkatapos, sa loob ng ilang buwan, pagkatapos bumalik sa Washington, inilunsad niya ang digmaang pangkalakalan na nagpadala sa bilateral na relasyon sa kanilang pinakamababang punto sa loob ng mga dekada. Masusing babantayan ng Beijing ang mga pagbabago sa patakaran na sumira sa relasyon noong unang termino ni Trump. Ang sistemang Chino ay may mahabang institusyonal na memorya. Hindi ito nakakalimutan. At ginugol nito ang mga taon mula noong 2017 sa pagbuo ng eksaktong uri ng leverage sa mga rare earth, sa mga supply chain ng semiconductor, sa kapasidad, sa pagproseso para sa mga materyales na umaasa sa mga sistema ng armas ng Amerika na nagpapamahal sa estruktura ng Washington sa pag-uulit ng 2017 kaysa noon. Gumagamit ang China ng pambihirang hanay ng mga paunang naka-schedule na pagpupulong sa 2026 upang pigilan si Trump at pilitin ang isang antas ng kung hindi man mahuhulaan, kahit man lang kakayahang planuhin ang relasyon ng US-China dahil sa planong pagbisita ni Trump sa Beijing na nagbibigay sa China
ng pagkakataong isulat ang susunod na pakikipag-ugnayan at igiit ang isang bagong alon ng mga konsesyon ng US sa mga darating na buwan upang maglatag ng pundasyon para sa isang paborableng pagpupulong, isang dinamikong magaganap muli kapag bumisita si Xi sa Estados Unidos sa huling bahagi ng taong ito. Hindi ito improvisasyon. Ito ang produkto ng isang estado na estratehikong nag-iisip sa mga takdang panahon na umaabot ng higit pa sa susunod na siklo ng halalan. Hindi kailangang manalo ang Beijing sa Mayo. Kailangan nitong ilak ang isang proseso na naglilimita sa kalayaan ng pagkilos ng Amerika hanggang 2027. Ang summit ay hindi ang patutunguhan. Ito ang mekanismo. Ang susunod na mangyayari ay tunay na hindi tiyak sa mga paraang karaniwang minamaliit ng mga pagsusuring ganito. Mayroong ilang mga kapanipaniwalang trajectory mula sa Beijing at ang mga ito ay lubhang nagkakaiba. Sa una, ang summit ay naglabas ng isang kasunduan sa balangkas sa kalakalan at mahahalagang mineral na inaangkin ng magkabilang panig bilang isang tagumpay. Nagpapatatag sa relasyon sa loob ng 18 buwan at lumilikha ng espasyo para sa pagbisita ni Xi sa Washington sa huling bahagi ng taong ito upang mabuo ang pundasyong iyon. Walang panig ang nakakakuha ng lahat ng gusto nito. Ang Taiwan ay pinag-uusapan ng pribado at walang panig ang hayagang kinikilala ang sinabi. Ang relasyon ay nananatiling mapagkumpetensya, ngunit bumabalik sa isang antas ng pinamamahalaang alitan na nagpapahintulot sa pandaigdigang ekonomiya na huminga. Sa pangalawang trajectory, ang summit ay naglabas ng mga anunsyo na mukhang mas matibay kaysa sa mga pangako sa pagbili ng agrikultura, mga kilos sa mga bihirang lupa, mga salita tungkol sa kooperasyon sa fentanyl, habang ang mas malalim na estrukturang tensyon sa Taiwan, mga semiconductor at postura ng militar ay nananatiling ganap na hindi nalutas. Ang mga merkado ay nag-rally. Ang mga analyst ay sumulat ng maingat at optimistikong mga pagtatasa. At sa loob ng 6 na buwan, isang bagong provokasyon, isang ehersisyo militar ng China sa paligid ng Taiwan, isang pagbebenta ng armas ng Amerika, isang sagupaan sa South China Sea, ay nagpapaalala sa lahat na ang pinagbabatayang tunggalian ay hindi huminto para sa pagkakataon sa pagkuha ng litrato. Sa ikatlong trajectory, may mali sa silid o sa mga susunod na linggo. Si Trump, na may dokumentadong kasaysayan ng paggawa ng mga pangako, na kalaunan ay binabawi ng kanyang sariling administrasyon, ay may sinabi tungkol sa Taiwan na nagdudulot ng krisis ng kredibilidad sa mga kaalyado ng US sa Tokyo at Seoul. O kaya naman, ang Beijing, na pinalakas ng loob ng kung ano ang nababasa nito bilang pang-abala ng Amerika at labis na pagpapalawak ng militar, ay nagpapabilis sa timeline nito para sa presyon sa Taiwan sa mga paraang sumusubok sa mga limitasyon ng tigil putukan na nagdala kay Trump sa Beijing sa simula pa lang. Ang mas malawak na konteksto ay isa na halos walang sino man sa komentaryong diplomatiko ang sapat na nakakakuha. Ang Estados Unidos at China ay hindi lamang dalawang nagtutunggaling kapangyarihan sa karaniwang kahulugan. Ang kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay pangunahing naiiba sa mga naunang komprontasyon ng mga dakilang kapangyarihan. Hindi tulad ng Cold War, noong ang US at Unyong Sobyet ay halos magkahiwalay na nagpatakbo ng mga sistemang pang-ekonomiya. Ang China at Estados Unidos ay nananatiling malalim na magkakaugnay, kung saan ang dalawang ekonomiya ay magkasamang bumubuo ng humigit kumulang 40% ng pandaigdigang output ng ekonomiya, at ang mga pandaigdigang supply chain ay patuloy
na nag-uugnay sa teknolohiyang Amerikano, kapasidad sa pagmamanupaktura ng China, at mga merkado sa buong mundo. Sila ay mga karibal na nangangailangan sa isa't isa, mga magkaaway na nakadepende sa istruktura sa patuloy na tungkulin ng bawat isa sa ekonomiya. Mga kakompetensya na nagbabahagi ng isang planeta, isang klima, isang sistemang pinansyal, at lalong isang karera ng armas ng artificial intelligence na ang resulta ay huhubog sa pamamahagi ng kapangyarihan para sa natitirang bahagi ng siglo. Ang summit sa Beijing ay hindi isang komperensya para sa kapayapaan. Hindi ito isang deklarasyon ng isang bagong panahon. Ito ay isang bagay na mas karaniwan at mas mahalaga kaysa sa alinman sa mga bagay na iyon. Ito ay isang pagtatangka ng dalawang gobyerno na may magkaibang sistema, magkaibang pagpapahalaga, at magkaibang interes na magtatag ng sapat na kakayahang mahulaan ang kanilang relasyon upang ang mundo ay hindi aksidenteng mauwi sa isang digmaan na hindi nila gusto, ngunit hindi nila alam kung paano mapipigilan ng maaasahan. Hindi iyon isang romantikong kwento. Ngunit ito ang aktwal na kwento kung paano pinamamahalaan ng mga dakilang kapangyarihan ang kanilang kompetisyon sa totoong mundo, taliwas sa teoretikal na mundo, kung saan ang mga pagpapahalaga, institusyon, at mabubuting intensyon ang nagtatakda ng mga resulta. May paraan ang kasaysayan upang gawing mas mahalaga o hindi gaanong makabuluhan ang mga sandaling ito kaysa sa naramdaman nila noong panahong iyon. Ang pagbisita ni Nixon sa China noong 1972 ay tila isang geopolitical masterstroke at sa maraming paraan, eksakto iyon. Ngunit nagbunga rin ito ng mga bunga kabilang ang pagtaas ng kapangyarihan sa pagmamanupaktura ng China na kalaunan ay nagpaalis sa milyon-milyong Amerikanong manggagawa na walang sinuman ang lubos na inaasahan. Ang bawat summit sa pagitan ng dalawang bansang ito ay nagbunga ng mga resulta na hindi lubos na nakontrol ng mga kalahok, at ang sumunod na dekada ay hinusgahan ng iba kaysa sa agarang resulta. Ang Mayo 14 ay hindi magiging iba sa bagay na iyon. Ang naiiba ay ang konteksto. Hindi pa rin tapos ang digmaan sa Iran. Ang pandaigdigang ekonomiya ay tumatakbo sa ilalim ng antas ng kaigtingan na hindi pa nakikita simula noong 2008. Ang balangkas ng nuclear non-proliferation ay nasa ilalim ng mas matinding presyur kaysa sa anumang punto simula nang matapos ang Cold War. Nagpalitan ng putok ang India at Pakistan sa isang pinagtatalo ng hangganan habang ang mundo ay nakatingin sa ibang lugar. At dalawang lalaki na dumarating sa Beijing kasama ang mga motorcade at press pool at ang bigat ng pinakamalaking bilateral na relasyon sa kasaysayan ng tao ay uupo sa isang silid at susubukang makipag-ayos sa mga kondisyon kung saan magpapatuloy ang relasyong iyon hanggang sa ikalawang kalahati ng ika-21 siglo. Ang magagawa ng mga pagpupulong na ito, kapag nahawakan ng maayos, ay gawing mas pabago-bago ang isang potensyal na mapanganib na tunggalian. Mas mahalaga ito kaysa dati ngayon dahil ang digmaan sa Iran ay nagtutulak ng isang pandaigdigang pagkabigla sa enerhiya at nagdaragdag ng panibagong kawalang tatag sa isang nabibitak ng internasyonal na kaayusan. Ang pulang karpet ay magiging tamang haba. Ang mga hagdan ay ipoposisyon ng tama. Ang mga watawat ay hindi gagalaw. At sa silid kung saan ito nagaganap, ang tanong na higit na magtatakda kaysa sa anumang kasunduan sa kalakalan o magkasanib na komunikasyon ay mananatili gaya ng dati na walang sagot. Hindi ito ang pagsang-ayunan ng dalawang bansang ito. Ngunit kung kaya ba nilang
sumang-ayon sa sapat na panahon, ng sapat na katagalan, upang mag-navigate sa isang mundong mas mabilis na nagbabago kaysa sa lubos na nauunawaan ng alinman sa kanila.